bukod nga doon sa mga birth certificate ng bawat miyembro ng pamilya mo, kung sino yung laman ng bahay na apektado at kailangan i-relocate, lahat yon kailangan mong gawan ng ng birth certificate o maipasa. Tapos, pangalawa, yung kakayanan nga sa pagbabayad. Eh di alam naman natin, yung mga maralita, hindi naman hindi naman daily ang wage na kinikita niyan, walang minimum, walang maximum, depende sa kita niya, di ba? Kaya marami talagang nadi-disqualified nung sa NHA pa lang ito marami nadi-disqualified kasi wala siyang kakayanan. Automatic kasi yung sinasabing libreng pabahay para sa mga maralita, nakatungtong pa rin siya dun sa may kakayanan ka bang magbayad. Kaya hindi talaga siya isang serbisyo, kundi pribilehiyo. Kasi kung sino lang yung may pera Tapos, kung kasama dun talaga yung miyembro ng Pag-ibig, tama rin yung narinig ko nga na nagpunta kami sa Bacolod. Hindi lang kami kasi talaga nakapag-interview, hindi kami nakapagtalakayan dun sa mga tao. Pero yan din yung sinasabi, Pag-ibig member. Kaya sabi ko, hindi yan social housing para sa maralita. Social housing yan para dun sa may kakayanan. Kasi ang Pag-ibig membro ay yung mga workers, di ba? Yung employed ka sa mga kumpanya. Kung maralita yan, wala talagang Pag-ibig yan. Unless yung Pag-ibig nila doon sa pamilya nila, sa asawa, yung mga ganun. Pero Pag-ibig na as in contributor ka, walang ganyan ng maralita. Kaya, doon pa lang, kung requirements yan, lahat ng karamihan ng mga bibigyan nila, kunyari ng pabahay, disqualified na, di ba? Requirements pa lang, disqualified na yung mga tao. So, hindi para sa maralita yung hangad nilang pabahay na yan.